Bago pa man mag-umpisa ang off-season, may ilang malalaking pangalan na nga na mga superstar ang nagsilabasan ngayon ng posibleng ma-trade sa susunod na mga buwan. Kabilang dito ang superstar ng Milwaukee Bucks na si Giannis Antetokounmpo. Hindi na rin naman nagkakasundo pa ang kampo ni Giannis at ng front office ng Milwaukee patungkol sa kanyang future. At isa sa mga naibalitang team na interesado sa kanya ay ang Boston Celtics na balak ayusin ang lineup matapos ang nakakadismayang choke ngayong season. Simula nang mag-choke sila sa 3-1 laban sa 76ers, nawalan na nga ng tiwala ang front office ng lineup, especially kay Jaylen Brown na binabalakan nga nilang gamiting asset para makuha si Giannis mula sa Milwaukee Bucks. Ang trade nga sa pagitan ni Jaylen Brown at Giannis Antetokounmpo ang isa sa pinakamalaking trade story na posibleng mangyari sa offseason na dapat nating abangan, since posibleng isa ito sa mga move na magpabago sa ikot ng NBA next season at sa mga susunod na taon, lalo pat dalawang bigating superstar nga ito. Samantala, dito naman tayo. Kahit man lumipat na ang serye ng Los Angeles Lakers at OKC Thunder sa lugar ng Los Angeles para sa Game 3, nananatili pa rin naman silang dehado. Bukod sa mas malakas at mas malalim ang lineup ng OKC, pabor rin naman sa kanila ang tawagan ng mga referee na rason bakit hirap nga ang Lakers na manalo. Pero hindi rin naman binigo ng Lakers ang mga fans sa Game 3 matapos nilang masabayan malamangan pa ang OKC sa first half. Ang problema, katulad ng Game 1 at Game 2, sa second half, especially sa third quarter nga sila parating na dedehado. Syempre, natatambakan na hanggang sa matapos at matalo 131-108. At sa pagkatalo, baon nga sila sa 0-3, kung saan isang talo na lamang tuluyan na nga silang ma-eliminate. Marami nga mga analyst at fans ang nakarealize outplayed talaga sila dahil napakaraming butas o kahinayan ng lineup. Una, ang kawalan ng athletic bigs na rason bakit hindi nila nasabayan ang twin tower ng OKC. Pangalawa, talo rin naman sila sa rebounding, lalo sa pagkuha ng offensive rebounds at second chance point. Pangatlo, kulang at napakahina ng perimeter defense, since sa tuwing nilalabas nila si Marcus Smart, bigla nga po nanlalamya ang kanilang depensa na sinasamantala ng OKC. Sa madaling salita, wala talagang palagang Lakers sa lineup ngayon ng defending champions. Sa kabilang banda, isa rin naman ang bakbakan ng San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves sa pinakamainit na serye ngayon sa second round, since napaka-physical nga ng simula Game 1 hanggang Game 3. Hinahayaan lang naman ng mga referee ang kanilang mga players na magbanggaan. Ngunit sa kabila niyan, hindi pa rin naman naiwasan ng head coach ng Wolves na si Chris Finch na magreklamo sa mga referee. Sa fourth quarter ng kanilang laro, sinubukan sana nitong tumawag ng timeout, ngunit na-delay nga ito ng 3 seconds na siyang ikinagalit ni Chris Finch. In fact, sa sobrang galit nito, sinubukan nga nitong harap-harapang komprontahin si Tony Brothers na siyang nagalit rin naman sa mismong head coach. Buti na lang naawat rin naman sila at kumalma ang sitwasyon. Pero hindi rin naman doon nagtatapos ang initan, dahil matapos ang sinabi ni Coach Chris Finch, sinabi nitong napaka-unprofessional si Tony Brothers sa laro. Masyado nga siyang nagtitimpi sa referee, gayong simula Game 1, Game 2, masyadong hinahayaan ng mga officials ang goaltending ni Victor Wembanyama.